Yan, magandang araw po mga kapartner. Muli, welcome at yun na nga magkokomentaryo tayo rito sa nangyayari na ngayon. Grabe na ang pagnanakaw ngayon. Grabe na, talagang nagiging nagiging legal na ang pagnanakaw ngayon. Isipin mo yan, magnakaw ka ng bilyon-bilyon, palabasin mo confidential fund sa'yo na yung 1 bilyon na yun 'di ba? Kaya ang pagnanakaw ngayon legal na Pwede ka na magnakaw ngayon. 'Di ba? Nakawi mo yung 1 bilyon na yan, palabasin mo confidential fund. May magagawa pa ba? Wala na. 'Di ba? Kaya dito ang pagnanakaw dito, legal na Pwede ka na magnakaw Hindi katulad noon, talagang pag nagnakaw ka talagang gagamit ka pa ng pangalan 'di ba? Ng ibang pangalan para hindi halata ngayon talagang lantaran na. Lantaran na yung pagnanakaw talaga. Talagang talagang grabe na yung pagnanakaw. Talagang kumbaga sa nasa tungkinan ng ilong natin yung pagnanakaw, harap-harapan isipin mo yan, biruin mo confidential fund. 'Di ba? Bilyon-bilyon. Milyon-milyon, kalahating bilyon. Confidential, iko-confidential fund mo. Ano yan? Parang ginagawa nyo ng bangko yung gobyerno 'Di ba? Walang iya, 'di ba? Isipin mo yan. Confidential fund. Palalabasin mo confidential fund, bilyon-bilyon. 'Di ba? Ano yan? Confidential bank. Ginagawa nyong bangko ang gobyerno ngayon Kaya ang pagnanakaw ngayon wala nang wala nang accountability. Hindi na transparent Hindi na bukas sa taong bayan 'Di ba? Pwede mo nang i-confidential fund 'Di ba? Nakawi mo yung 1 bilyon na yan, palabasin mo confidential fund. 'Di ba? Sinong gago nagpauso ng confidential fund na yan? Pera ng taong bayan yan, tapos i-confidential fund nyo. Bilyon-bilyon yan. Isipin mo yan, 'di ba? Sila Marcos, sila Sara Duterte, ilan ng 'di ba? Magkano confidential, ilan ng confidential fund yung mga yan. Okay, kay Marcos 4.5 billion. Taon-taon 'yun Hindi lang isang taon 'yun, taon-taon 'yun. Isipin mo yan. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan na ginastos yan. Basta confidential fund. Okay lang sana kung ang confidential mo mga 5 milyon, 6 na milyon. 'Di ba? Ayun, wala pang problema 'yun 'Di ba? Mga 5 milyon lang Pero puta, bilyon-bilyon, kalahating bilyon. Taon-taon confidential fund nyo. Isipin mo. 'Di ba? Kundi mga hayop itong mga to, talagang ginagawa ng legal ang pagnanakaw ngayon 'Di ba? Nakawi mo yung 1 bilyon na yan, palabasin mo confidential fund 'di ba? Legal na Talagang harap-harapan, puro panloloko sa taong bayan pagnanakaw sa taong bayan Tapos isisisi sa komunista, pagsalungat sa kanila komunista, isisisi sa komunista. Mas komunista pa kayo Buti nga yung komunista kahit papano walang ninakaw yan may ninakaw ba yung komunista na yan? Bagkus nga, kalaban nga kayo ng komunista Kalaban kayo ang kalaban ng komunista magnanakaw sa gobyerno At least yun, may pinaglalaban yun yung komunista 'Di ba? Yung mga yung mga aktivista, 'di ba? May ipinaglalaban yun Kayo kalaban nun yung mga aktivista, yung mga magnanakaw sa gobyerno. 'Di ba? Kaya ang kalaban naman ng mga magnanakaw, mga komunista. Kasi ang kalaban ng mga komunista yung mga magnanakaw sa gobyerno Kaya yun ang gusto nilang labanan Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yan ang gusto nilang labanan, yung komunista. Dahil yung komunista, yan ang kalaban ng gobyerno. Yan ang kalaban ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ang kalaban naman ng mga magnanakaw sa gobyerno, komunista. Kasi yan ang lumalaban sa mga magnanakaw, mga trapo
Yung mga ano na yan eh, mga aktivista na yan eh. Yan ang kalaban. Kaya nga kaya nga gustong anuhin ni Sara Duterte ang intelligence fund na yan eh, para gamitin. Ha? Para hindi hadlang sa kanila sa pagnanakaw nila eh. Palalabasin, komunista. Pag hindi pabor sa kanila, komunista. Pag hindi pabor sa pagnanakaw sa kanila, sa pagnanakaw nila, komunista. Ganyan yung mga hayop na yan eh. Ha? Oh. 'Di ba? Kaya dito, wala eh. Oh, ang pagnanakaw ngayon wala na, legal na eh. Pwede ka nang magnakaw eh. 'Di ba? Nakawin mo 'yan, palabasin mo confidential fund. 'Di ba? Oh. Sa mga gamitin 'yan, confidential fund. Oh, kaya ang pagnanakaw ngayon legal na. Wala na eh, mga kapartner. Talaga nga unti-unti na tayong bumabagsak rito, mga kapartner eh. Oh. Oh, 'di ba? Ang tanong, sino ba ang totoong nagpabagsak sa bansa natin? Komunista ba? Sino ba ang nagnakaw? Komunista ba? Hindi. 'Di ba? Kundi yung mga nakaupo sa gobyerno. Yun ang mga nagnakaw eh. Yun ang mga nagwalang hiya eh. Yun ang nagpabagsak, yun ang nagpadapa sa atin eh. Sa bansa natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi komunista nagpadapa sa atin. Bagkus nga eh. Kalaban pa nga ng mga magnanakaw yan sa gobyerno, yung komunista na yan. Pinalalabas nila, komunista ang nagpabagsak. Pero hindi. Ang nagpabagsak talaga, gobyerno. Ang nagwalang hiya talaga, gobyerno. Oo. Di ba? Galit ito sa mga magnanakaw, pero sa mga trapong katulad nila, hindi sila galit. Walang hiya kayo. Di ba? Kaya dito makikita mo, talagang pagnanakaw ngayon talagang kumbaga sa pagnanakaw ngayon ginagawa ng kasaysayan eh. 'Di ba? Ginagawang kasaysayan ng pagnanakaw ngayon. Makasaysayan na lalo na ngayon. Sus Mariosep, grabe nakawan ngayon, talagang grabe, talagang harap-harapan eh. Nakakaano na. Kumbaga sa nakakadala na itong mga hayop na to eh. Talagang, kaya nga itong Pilipinas nga eh, 'di ba? Republika ng walang kadala-dala eh. Alam na nga magnanakaw, yun, binoboto pa. Ngayon. 'Di ba? Kaya dito makikita mo ngayon eh, wala na, kabi-kabilaan na, lahat tumihingi na ng confidential fund eh. Pati ahensya na, 'di ba? Ng gobyerno, DA, Department of Agriculture, halos lahat na eh. 'Di ba? Nagre-request na ng confidential fund eh. Bigyan na rin ng confidential fund eh. 'Di ba? Yung mga ahensya. Nagre-request na rin eh. Alang yan, nauso yung confidential fund na yan. 'Di ba? Alam mo mga nagpauso niyan, yung mga confidential fund na yan. Mga trapo eh, mga magnanakaw sa gobyerno. Pero mo confidential fund, confidential fund mo, bilyon-bilyon. Pera ng taong bayan, confidential fund nyo. Dapat nga kayo, bukas nga kayo eh. 'Di ba? Dapat bukas kayo, open kayo. 'Di ba? Sa lahat ng gagastusin eh. 'Di ba? Dapat maging bukas kayo eh. Ba't confidential fund nyo? Bakit pera nyo ba yan? 'Di ba? Kasi hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan eh. Hindi nyo pera yan. Walang problema sana kung pera nyo. Hindi, pera ng taong bayan yan, confidential fund nyo. Kaya dito halatang-halata mo eh. Wala nang nagagawa itong gobyernong ito. Inutil na to, itong gobyernong ito. Wala na. Talagang makikita mo, talagang puro panloloko na lang. Isipin mo yan. 'Di ba? Ang lalaki ng mga hinihingi. Pero may nagawa na ba? Wala eh. Sa loob ng 1 taon, puro anomalya eh. Sa loob ng mahigit 1 taon, puro anomalya. Puro kurakot. Isipin mo. 'Di ba?
Oh, si Sara ba may nagawa na ba? Ang laki ng budget niyan. May nagawa na ba? Sa loob ng isang taon? Wala eh. Ano nagawa? Nagbintang ng komunista. Oh, ROTC. Ano na raw, maging ano na daw, maging ang ROTC raw, maging ano na raw, gawin na raw mandatory ang ROTC. Walang iya kayo. Inieskwelahan yata, wala napagawa itong animal na to. Sara Duterte, may napagawa na ba ito? Ang laki ng budget niyan. Bilyon-bilyon ang budget niyan. Confidential fund, intelligence fund. Oh, isipin mo ni isa yata wala napagawa ito eh. Date pa ni ano to eh, date pa ni Leni Robredo. Si Leni Robredo kahit papano sa loob ng wala pa ngang isang taon, sa loob ng isang linggo simula nung bumaba siya sa pwesto eh. Oh. 'Di ba? Nakapagpagawa ng ano, kahit donasyon lang. Biruin mo nakapagpagawa ng dormitoryo sa Impanta, Quezon, isipin mo 'yun. Oh. Non-government na 'yon, non-government organization na 'yon. Biruin mo nakapagpatayo. Wala pang isang linggo 'yon. May nag-donate. Oh, isang linggo, 2 linggo sinimulan ng magpagawa ng dormitoryo. Isipin mo 'yan. Oh. Eto si Sara, may napagawa na ba to? Bilyon-bilyon ng budget niya. Ano na pagawa niya sa loob ng isang taon mahigit? Nagbintang komunista, ano pa, yung ROTC, gawin daw mandatory na raw yung ROTC. Isipin mo yan, intelligence fund, confidential fund, yan ang pinagkakaabalahan nila eh. Pero yung pangangailangan ng tao, yung pangangailangan ng mga mahihirap, wala eh. Hindi man lang nakapagpatay ng kahit man lang libreng hospital, libreng eskwelahan, mga center, 'di ba? Ano pa? O libreng pabahay man lang, wala eh. Oh, may napagawa na ba to? May naipatayo na ba to? Pero ang budget niyan bilyon-bilyon. Talagang halata mo, talagang iniipit ginigipit para gamitin nila sa susunod na eleksyon. 'Di ba? Yan eh. Yan ang mga plano niyang mga hayop na yan eh. Dahil alam nila, hindi naman talaga sila binoto ng taong bayan. Oh. Kaya sinasamantala nila yung pagnanakaw. Dahil hindi naman tayo binoto niyan eh. Hindi naman tayo binoto ng taong bayan. Dinugas natin ang eleksyon. Dinaya natin ang eleksyon eh. 'Di ba? Iilan lang naman ang bumoto sa atin. Kaya samantalahin na natin yung pagnanakaw. Limasin na natin. Ubusin na natin. Total, hindi naman tayo talaga legit na nanalo eh. Dinugas natin ang eleksyon, dinaya natin ang eleksyon eh. Kaya samantalahin na natin yung pagnanakaw. Hayaan mo sila. Hindi naman nila tayo binoto eh. Oh, 'di ba? Yan eh. Kaya makita mo si Sara, may nagawa na ba sa loob ng mahigit isang taon? Wala eh. Hindi yata bumisita ito sa sa mga bagyo eh, mga naapektuhan ng bagyo. Nakita mo ba 'tong dumalaw? Kahit man lang doon man lang, nakatapak man lang doon sa pinangyarihan ng bagyo. Pati si Bongbong Marcos, hindi yata nakatapak ito eh. 'Di ba? Bagkus nanood pa ng F1 ito, racing eh. Isipin mo, bumabagyo, nandoon sa Singapore, nanonood ng F1. Oh. Si Sara, bumabagyo, nandoon sa Japan. Pag uwi rito, kinamusta? Yung mga inchik nagmandarin pa eh. 'Di ba? O isipin mo 'yan. Imbis na kamustahin yung mga naapektuhan ng bagyo, ano ginawa? Ang unang kinamusta yung mga inchik eh. 'Di ba? Kung naalala niyo, kauuwi lang ng Japan noon. Kababalik lang ng Japan. Kauuwi ng Japan. 'Di ba? Oh, hindi yata nakatapak ng to eh. Ng kaputikan nito eh. Si Sara Duterte, nung bumabagyo, nakita mo bang to? Kahit man lang bumisita man lang, wala eh. 'Di ba? Malayong malayo. Malayong malayo itong dalawang ito, si Bongbong Marcos at si Sara Duterte, malayong malayo sa ginawa ni Vice President Leni Robredo. Si Vice President Leni Robredo, natatandaan niyo 'yon? Yung nakaupo si Vice President Leni Robredo pa noon.
'Di ba? December 2021 nun. Isipin mo yan. Si Leni Robredo naghihintay ng bagyo eh. Hinihintay niya yung bagyo eh. Samantalang etong mga hayop na to, sila Duterte natutulog sa kulambo. Sila Bongbong Marcos nun eh, wala eh, nagki-Christmas party nun eh. Samantalang si Vice President Leni Robredo, abalang-abala. Sa pagre-repack, habang yung bagyo hindi pa lumalapag nun, naghahanda na sila. Mismo paglapag ng bagyo eh, pag-alis ng bagyo, automatic si Vice President kaagad yung nandoon. Binisita niya kaagad, nag-ikot doon sa mismo siya na naapektuhan mismo doon sa napuruan ng bagyo. Nagpaikot-ikot siya ron, di ba? Nag-ikot siya ron. Isipin mo yan. Inalam kung saan yung mismong naapektuhan nung talagang bagyo talaga, yung napuruan talaga at mapadalan na ng mga relief goods. Kasi hindi pwede maghintay yung yung mga tao dahil gutom na yun eh. Kaya inalam ni Vice President kung sino yung mga naapektuhan, yung mga talagang napuruan ng bagyo para yun na kaagad ang una niya mapadala ng relief good. Nasa sila Duterte nun. 'Di ba? Naging katawa-tawa nga nun dahil nga si Duterte nun natutulog sa kulambo. Si Bongbong Marcos nun, tsaka sila 'di ba, mga nagki-Christmas party nun. Samantalang si BP Leni naghihintay ng bagyo. Dahil naghahanda pag alis na ng bagyo, automatic diretso na si BP Leni doon sa naapektuhan na nung napuruhan ng bagyo. Isipin mo, para makapagpadala na ng relief goods. Kasi hindi pwedeng maghintay yung mga tao dahil nagugutom yan eh. Yun ang inaano ni BP Leni, nasa sila Duterte doon. Di ba natutulog? Si BP Leni nung gabing-gabi, pagkatapos ng bagyo, gabing-gabi nag-iikot na eh. Inaalam kung saan yung mga naapektuhan. Nakabota pa si Vice President Leni Robredo noon. Talagang nandun mismo sa doon mismo sa pinangyarihan. Siya mismo kinakamusta niya, inaalam niya. Binibigyan niya ng mga medical assistant, mga relief goods, lahat. Talagang kinakamusta niya, inaalam niya lahat. Ganon si BP Leni, talagang enhance, talagang mismo nandoon. 'Di ba? Ganon dapat eh. 'Di ba? Ikaw dapat yung magpakita eh. Leader ka eh. Etong mga hayop na to eh. Bumabagyo na sa Japan. Bumabagyo na sa Singapore. Isipin mo. 'Di ba? Kung natatandaan nyo, 'di ba? Lakas ng bagyo nun eh. Isipin mo, katatapos lang ng bagyo, katatapos lang ng bagyo noon, 'di ba? Yung nakaraan, ito na kauupo lang ni Bongbong Marcos noon, September yata noon. 'Di ba? 2022, ito lang September. Isipin mo, 'di ba, katatapos lang ng bagyo noon, lumipad kaagad si Bongbong Marcos noon papunta Singapore. Isipin mo 'yan. Kaya dito makikita mo, ang gobyerno hindi interesado talaga. Talagang alam nila eh. Alam nila sa sarili nila, hindi sila nanalo eh. Alam nila sa sarili nila, dinaya nila ang eleksyon eh. Alam nila sa sarili nila, dinugas nila ang eleksyon eh. Kaya pumapasok sa isip nila, hindi naman tayo binoto niyan. Hindi naman tayo binoto niyan. 'Di ba? Kaya okay lang at umalis-alis tayo, lumayas tayo rito. Wag na nating anuhin niya. Kita mo, wala silang ginagawa Ang lalaki ng mga pondo, ang lalaki ng mga budget, pero wala silang nagawa sa loob ng sa loob ng mahigit 1 taon na. Biruin mo, mahigit 1 taon na 'yon, napakatagal na nun. Halos wala silang nagawa. Puro pinasa, puro laban sa taong bayan eh. 'Di ba? Confidential fund, intelligence fund, Maharlika fund, mga malalaking budget, doon sila abalang-abal eh. 'Di ba? Sa slogan. Isipin mo, slogan. Tapos mga logo, yung ba, mababago ba katotohanan pag binago mo ba yung logo ng Pabcor? Mababago ba yung katotohanan? Mababago ba yung pamumuhay ng tao?
Sa slogan na yan. Inedit pa, copy paste pa, kinopya pa sa iba. Isipin mo, 49 million slogan, 3 million logo. Kundi kayo mga walang iya. Kinopya nyo lang yung logo ng Pabcor Yung logo ng Pabcor, kinopya nyo lang sa logo ng Caltex yun 'Di ba? Parang logo lang ng Caltex Walang iya kayo, 300 million yun. Hindi kayo mga loko-loko kayo. Puro kayo panloloko. Talagang kawawa ang taong bayan Wala May nagawa ba? Sa loob ng mahigit 1 taon, wala Puro pahirap. Puro laban sa taong bayan ng mga na ito Isinulong na itong dalawang ito Si Bongbong Marcos at si Duterte. Puro laban sa taong bayan ang isinulong na ito 'Di ba? Kaya wala Kaya dito makikita mo puro Kaya wala hindi tayo makakaunos talaga nito mga kapartner. Talagang sa loob ng 6 na taon, pag ito mga nakaupo, wala. Bigas pa lang, wala silang magawa May nagawa ba sila sa bigas? Pero sa budget na bilyon-bilyon, may nagagawa sila May nagagawa sila 'di ba? Para-paraan 'di ba? Katulad ng Maharlika Pad, 'di ba? May nagawa sila diyan. 'Di ba? Talagang iginiit nila yan Pinilit nila yan Pero sa presyo ng mga bilihin, wala silang nagawa 'Di ba? Pagbaba ng mga gasolina, wala silang nagawa Pagbaba ng kuryente, wala silang nagawa 20 pesos nga 1 kilong bigas, hindi nila nagawa pero yung Maharlika Pad, confidential pad, intelligence pad, may nagawa sila 'di ba? Basta pakikinabangan nila, may nagagawa sila pero pagka ang tao na ang makikinabang, wala silang nagagawa Itong mga animal na to Kaya dito makikita mo, pag nanakaw ngayon, wala na. Legal na ang pagnanakaw ngayon. Biruin mo. Nakawi mo yung 1 billion na yan Palabasin mo, confidential fund ligtas ka na 'di ba? Katulad ni Sarah. Pinalabas niya confidential, pinalabas niya confidential fund. Wala namang confidential fund noon 2022. Wala namang confidential fund si BP Leni. Paano nagkaroon ng confidential fund yun? 'Di ba? Pinasa load lang Pinasa lang Hindi na dumadaan sa mga dokumento, hindi na dumadaan sa resibo Ang pagnanakaw talagang direkta na. 'Di ba? Tinawagan lang si Bongbong Marcos pasahan mo naman ako ng GCash para pasa load lang pasahan mo naman ako. 'Di ba? Ganun lang hindi na dumadaan sa dokumento. Hindi na dumadaan sa sa proseso Talagang legal na Tapos palalabasin nila confidential pa. 'Di ba? Kaya dito makikita mo wala na yung proseso Hindi na dumadaan sa proseso, hindi na dumadaan sa dokumento. Wala nang resibo, wala nang accountability, wala nang pananagutan itong mga hayop na to 'Di ba? Pero ang lalaki ng budget nitong mga animal na to, ang lalaki ng pondo. Samantalang si Vice President Leni Robredo napakaliit na ng pondo, Sus Mariosep. Magkano lang ang pondo ni Vice President? 500 lang yata. 500 million lang yata o 600 million. Biruin mo 600 million lang ang budget ni BP Leni. Pero may resibo pa. Saan ka makakakita nun? Biruin mo napakaliit na ng budget mo, may resibo pa, transparent pa si BP Leni. Yun ang nahangaan ko ron Hindi tayo BP Leni rito, dito sa bansa natin, hindi na usapin kung sino yung kandidatong sinusuportahan mo. Ang usapin na rito yung kalagayan na ng bansa natin. Hindi na usapin dito kung BP Leni ka, Isko Moreno ka. Ang usapin na rito yung kalagayan na ng bansa natin. 'Di ba? Ang usapin na rito yung kinabukasan ng bansa natin. Yun na ang usapin dito. Walang iya. Halatang halata mo. Biro mo confidential fund.
intelligence pan, maharlika pan. Lahat yung puro laban sa taong bayan yun ah. Ang isinulong nito mga hayop na to eh. Oh, ang lalaki ng budget, may nagawa na ba? Sa loob ng 1 taon, mahigit 1 taon. Oh, ano nagawa? Ha? Si Sara Duterte may nagawa na ba? Ano, nagbintang na komunista. Ha? Intelligence pan, confidential pan, ano pa? Mandatory daw, mandatory na daw yung ROTC. Sus Mariose po. Bilyon-bilyon ng pera mo, yun lang, bilyon-bilyon ng budget mo, yun lang na nagawa mo. Ha? O ano pa, alisin na daw yung mga poster diyan sa ano, sa mga classroom. Tanggalin na daw yung mga poster diyan. Oh. Yun lang yung nagawa mo, bilyon-bilyon, hindi ka man lang nakapagpagawa man lang kahit man lang isang eskwelahan libre, mga upuan, mga sila, yung pakikinabangan ng mga estudyante, pakikinabangan ng mga mag-aaral para hindi sila mahirapan. Yung mga iba nga yung mga estudyante sa Batangas, di ba ipinakita yun? Ano lang yung ano nila, lona. Tapos nakaupo lang do sa sahig walang upuan. Sipin mo yan. Lona lang sa Batangas yung mga estudyante ron, nakaupo lang, pinakita sa TV, di ba? Nakaupo lang yung mga estudyante do sa may tapos nilagyan lang nila ng lona para hindi sila mainitan. Tapos nakaupo sila sa sahig. Yung ba makakapag-aral ka ba ng matinunon? Yung ba nabigyan mo ng mga silya yun, upuan yun? Wala Ano ginawa? Humihingi pa ng mga malalaking budget, wala ka nga eto pa isa rito, wala ka na nga nagagawa, humihingi ka pa ng malalaking budget. Walang iya kayo. Kung dalawang ito, wala na nagagawa to, humihingi pa ng mga lalaki ng budget, wala na nga nagagawa, ang lalaki pa ng budget. Itong mga animal na to, dalawa ito si Bongbong Marcos ito ba may nagawa na ba to? Ha? Ito pagkapalpakan ng gobyerno, pagpalpak ang gobyerno, saan tayo babanatan? Pagpalpak ang gobyerno, ano gagawin? Magpapaayuda. Pagpalpak ang gobyerno, ano gagawin? Kadiwa, libreng sakay. Yung ba mga long solution ba yung mga yon? Talagang dito makikita mo talagang ang gobyerno inutil na wala na silbi. Wala na Kaya kita mo nung rally, makikita mo nung rally nung September 21 ito, mga nakaraan September 21. Makikita mo ang dami nang sumama Bakit? Marami nang nadala Marami nang marami nang nagising, marami nang nadala. Talagang halos lahat ang dami nang sumasama. Yung halos dinadaanan nung nagrarally, halos dinadaanan nung nagrarally. Yung mga iba nakikisama na rin. Bakit? Kasi isinisigaw ng mga nagrarally, taasan ng sweldo, babaan ng bilihin. Sinisigaw nila yun. Tapos yung confidential fund, naririnig ng mga tao. 'Di ba? Naririnig ng mga tao. Kaya na yung iba nakikiisyoso, yung iba sumasama na rin. Kaya makita mo pagdating sa Mindiola, ang dami. Mga estudyante. Yung mga iba nandoon lang napapasama na rin, naglalakad na rin papuntang Mindiola. Bakit? Kasi ang isinisigaw, taas ang sweldo, ibaba ang mga bilihin. Siyempre, naaanuhan sila parang naiisip nila na, di ba? Na tama ito 'Di ba? Na mataas na nga ang bilihin. Tapos ang sweldo mababa, 'di ba? Parang napapaano na sila Kumbaga sa naiingganyo na rin sila na sumami. Kaya pagdating ng Mindiola, ang dami. Hindi lang yung mga nagwewelga nga talagang yung mga grupo-grupo, hindi lang yun.
Pati yung mga pangkaraniwan tao na naglalakad doon sa dinadaanan nagrarally, napapasama na rin sila. Napapasunod na rin sila. Bakit? Kasi pinaglalaban, isinisigaw ng mga nagrarally, ibaba ang bilihin, itaas ang sweldo, tanggalin ng confidential fund. Kaya naririnig nila yun. Kaya nahihikayat din sila na sumami. Nakaka-inspired dahil tama ang pinaglalaban ng mga nagrarally na yun Tama yun Kaya makita mo pagdating ng Mindiola, ang daming ang daming tao. Ang daming sumama, mga nakisabay na rin. Ganun. Nagising na nadala na. Noon walang sumasama noon Bakit? Kasi bagong upo pa lang si Bongbong Marcos 'Di ba? Nung unang rally, bagong upo pa lang noon Hindi pa nasusubukan, pero ngayon marami nang naiengganyo, marami nang sumasama. Unti-unti nang nagigising. Kumaga unti-unti nang nauuntog yung mga tao. Yung mga iba nga siguro na bumoto, na paniwala rin. 'Di ba? Ano nga sabi nga nung tindera 'Di ba? Sayang lang yung boto sayang, 'di ba? Maraming nangihinayang sa boto nila. Binoto nila si Marcos dahil sa 20 pesos isang kilong bigas. Karamihan doon mga naniwala doon, puro mahihirap. Nangihinayang sila ngayon. Nang mga na yun ba, nang sisisi na nga 'Di ba? Dahil yun nga, inaasahan nila magiging 20 pesos isang kilong bigas. Yung pala, hindi pala. 80 pesos ang kilong bigas. 'Di ba? Kaya dito makikita mo, wala na, marami na nagigising marami nang nauntog sa panloloko naakala nila mapapagaang yung pamumuhay nila pag naupo si Bongbong Marcos akala nila pag naupo si Bongbong Marcos, yung kayamanan ng mga Marcos ibibigay na sa mga mahihirap akala nila uunlad na ang bansa natin pag nanalo si Bongbong Marcos yung mga kayamanan ng mga Marcos ibibigay na sa taong bayan, sa bansa natin para umunlad na. Yun ang isip nila nung mga panahon na yun Yun ang nila At yung 20 pesos isang kilong bigas baka matupad na or yun na nga maging 20 pesos ang kilong bigas. Yun ang pumasok na giginhawa na ang pamumuhay ng taong bayan pagka si Bongbong Marcos yung nanalo. Dahil nga mayaman, 'di ba? Ibigay na. Pero hindi, kabaliktaran ang nangyari. 'Di ba? Pag nanalo daw si Bongbong Marcos, mababayaran na daw yung utang ng Pilipinas. Yun ang mga naririnig ko 'Di ba? Pag nanalo si Bongbong Marcos, mababayaran na yung utang ng Pilipinas. Bagkus, dinagdagan pa. Ngayon yata, naging 16 trillion na yata o 15 trillion na. 'Di ba? Dahil uutang pa si Bongbong Marcos ng 2.5 trillion. Sipin mo yan. Yung ba mapupunta sa taong bayan? Puro magnanakaw itong makahayop na to. 'Di ba? Ilagay lang nila sa confidential fund. Kaya yan, confidential fund na yan, bangko na ng gobyerno magnanakaw yan Kaya dapat dyan, ang pangalan dyan sa confidential bank. Dahil yun ang bangko na magnanakaw, dyan na dinideposit yung kanilang ninakaw Kasi confidential fund 'di ba? Kaya confidential bank. Yan ang mga bangko ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Kaya nga magnanakaw ngayon, ang gobyerno ngayon ginagawa ng bangko yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ginagawa ng bangko dahil legal na nakawin ko yan gawin kong confidential fund dyan legal na, 'di ba? Kaya dito makikita mo puro panloloko na lang, kawawa na ang taong bayan. Talaga marami na naguguto, kaya marami na sumami nung itong nakaraang anibersaryo ng martial law. Marami na sumami
Marami nang nagising, marami nang nadala, marami nang nagsisisi, at higit sa lahat, marami nang nahihirapan, marami nang nagugutom. Kaya marami nang sumami. Nagtaka ako eh. Akala nga ng mga pulis na bigla yung mga pulis eh. Nandoon ako eh. Sa may gilid eh. Akala ng mga pulis, konti lang yung konti lang yung sasama. Akala ng mga pulis pagdating doon baka magkawatak-watak na sila, konti lang. Pero hindi nila alam, bumulaga sa kanila pagdating diyan sa may kahabaan ng rekto eh, sa may kanto ng Avenida. Ang dami. Akala nila konti lang eh. Bumulaga sa kanila pagdating doon sa may Mindiola eh. Yung hanay ng mga kapulisan eh. Nandun na eh. 'Di ba? Gulat sila eh. Akala nila hindi ganun karami. Pero ganun na karami oh. Unti-unti na yan eh. Marami nang nagigising eh. Yan ang palatandaan. Yan ang senyales eh. Oh, yan walang ano yan ha. Legit yan. Yung sumama diyan sa rally na yan. Kasi nandoon ako noon eh. Nagko-cover ako noon eh. Hindi ko lang na-cover yung mismong pero nandun ako noon eh. Sumunod ako doon eh. Kaya kitang-kita ko eh. Yung dami ng tao. Halos marami nang sumama yung mga naglalakad. Napapasabay eh. Dahil nga sumisigaw yung mga nagrarally, itaas ang sweldo, ibaba ang bilihin, tanggalin ang confidential